Formal nang nagsimula ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ASEAN leaders. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu si Maricel Halili. Masaya, ano ang update dyan? Yes, Cheryl, pasado alas 9 nga kaninang umaga ng isa-isang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga heads of state at ang kanilang mga asawa ng ASEAN. Pagkatapos ng opening ceremony na yan, ay dumiretso sila sa welcoming ceremony kung saan dito ginawa yung family photo opportunity. Ito yung traditional na pagsasama-sama ng labing isang ASEAN members at isinagawa nila yung traditional na ASEAN handshake. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa opening ceremony kanina, binigyang diin niya yung pag-appreciate niya dito sa mga ASEAN leaders, lalo na ang pag-attend daw nila dito sa ASEAN Summit dito sa Cebu ay pagpapakita ng urgency sa pagtugon doon sa mga sitwasyon, lalo na ngayon na nakakaranas ng krisis doon sa Middle East at hindi maikakaila ang epekto nito sa buong rehiyon ng ASEAN. Matapos ang welcoming ceremony kanina, dumiretso na sila sa plenary session kung saan hinikayat nga ng Pangulo ang mga kapwa niya leaders na kailangan magsama-sama para matugunan itong problema sa krisis ng ASEAN. Tatlong bagay daw ang pag-uusapan nila dito. Una ay ang pagtugon doon sa energy security. Pangalawa ay yung tungkol sa food security. At pangatlo ay yung pagbibigay ng protection doon sa mga ASEAN nationals na naroroon sa Middle East. Dahil iisa naman daw ang panawagan ng buong ASEAN, ito ay ang matapos na nga yung kaguluhan na nangyayari dyan sa Middle East. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East. We come together guided by ASEAN's long-standing commitment to peace and the collective positions expressed by each ASEAN member state. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. May mga tirada ulit si Vice President Sara Duterte sa administrasyon. May sagot na ba ang palasyo rito? Yes, Cheryl, kanina nakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at natanungan natin niya dahil una, kung matatandaan natin, sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte na parang may papansin na pag-uugali itong si Yusek Castro. Ang sabi ni UCC, hindi naman daw siya nagpapapansin. Ito ay pagtugon lamang doon sa mga tinatanong ng media, kagaya daw ngayon. Napansin daw siya ni VP Sara. Siyempre daw sasagutin daw niya yung mga puna ng Vice Presidente. And of course, matatandaan natin na nagkaroon din ng pagbatikos itong si VP Sara tungkol doon sa sinasabing unemployment rate at yung dami ng utang ng Pilipinas under the Marcos administration. Alam mo, ang sabi dyan ni Yusek Castro, una sa lahat, parang nakakabahala na gustong maging presidente ni VP Sara kung sa kanya na rin naman ang galing na kahit ang paggamit ng computer hindi daw niya kayang gawin. Kailangan daw muna siguro mag-aral muna siya kung paano nga mag-operate ng laptop. Tungkol naman doon sa patong-patong na utang ng bansa, namana lang naman daw ito ni Pangulong Marcos mula sa previous administration. Pakinggan natin nung bahagi ng ambush interview natin kay Undersecretary Claire Castro. Siya magpapatunay niyan. Inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ito kapag nag-zoom. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Dito naman sa kaso ni PGMN founder na si Franco Mabanta, may panibagong pahayag daw ang palasyo tungkol dito? Yes, Cheryl, nilinaw natin kanina kay Yusek Castro kung
Ano nga ba talaga ang relasyon nitong si Mabanta kay Pangulong Marcos? Kasi kung matatandaan natin, dininay ni Jose Castro na magkaibigan silang dalawa. Pero after noon, naglabas ng mga photo sa social media gaya niya dating presidential spokesperson Harry Roque showing na magkasama pa sa isang event etong si Mabanta at si Pangulong Marcos at mukhang nag-celebrate pa ng isang event doon sa bahay mismo ng Pangulo. Pero ang paglilinaw dyan ni Jose Castro, una sa lahat, nagtagal lamang daw ng mga 6 na buwan kung hindi siya nagkakamali etong si Mabanta bilang social media director ni PBBM noong 2018. Wala naman daw silang dinedenay na nagtrabaho nga itong si Mabanta under PBBM. Pero sa kanya rin daw pagkakaalam ay inalis itong si Mabanta sa kanila dahil hindi raw tugma yung style of work netong si Mabanta doon sa bagong Pilipinas na isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ang tinutukoy din daw ni Jose Castro nang sabihin nito na hindi magkaibigan si PBBM at si Mabanta ay yung kasalukuyan na relasyon ng dalawa. Kaya ang hamon niya dito sa mga bumabatikos magpakita daw ng pictures sa ngayon na magkasama si PBBM at si Mabanta dahil sa ngayon hindi sila magkaibigan. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.